Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Isang Pilipino at dati nating Pangulo na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Alright. Ang main frame of our discussion, binabanggit ko po kanina, ay iinog dito sa inyong naging pahayag kagyat na ang sabi ninyo, kahit na palitan pa ang mga miyembro ng gabinete, ang sabi ninyo sa Presidente Marcos, ang problema, ikaw mismo. Okay. Gaano ninyo kakilala ang ating Pangulo para sa bayang nakikinig? Marahil ang iniisip, bakit nakapagsalita ng gano'n? Atty. Vic Rodriguez, gaano ba niya kakilala ang kasalukuyang Pangulo? Ano ba yung talagang lalim ng kanilang personal na naging samahan? Well, matagal din naman kami nagsama. At ang sinasabi kong ikaw mismo ang problema sapagkat matagal na ako, 2022 pa lamang, 2023, ako'y nagpapahayag na that the President should step in and step up dito sa nangyayaring tila walang direksyon sa kanyang gabinete. At ako'y consistent lamang doon. Hanggat hindi niya ipinapakita yung kanyang leadership bilang Pangulo, siya naman ang tunay na may mandato. At i-exercise niya yung kanyang pagiging Pangulo, lagyan niya ng tamang direksyon at giya ang ating bansa. Yan naman ang gusto ng lahat ng Pilipino, Henry. Kasama ako. Hindi ko hangad na hindi magtagumpay ang kahit na sinong administrasyon. Kahit sino ang ating maging Pangulo, wala tayong magagawa hanggat nandyan yung kanyang termino sapagkat siya ang designated kapitan ng ating barko. Magkakaproblema lang tayo kung yung kapitan ng barko mali yung direksyon tinatahak. Ngayon, kung merong isang Pilipinong nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang opinion at damdamin sa ngalan ng higit na maraming Pilipinong walang tinig, huwag sanang mamasamain ng kahit na sinong administrasyon sapagkat yan ay karapatang nakaukit, may garansya sa ating saligang batas, ang karapatang magpahayag. They should take it constructively, Henry, sapagkat lahat tayo dapat merong maliit na ambag sa nation building. At yung mga nasa kapangyarihan pansamantala, dahil may term of office naman yan, dapat makinig sila doon sa mga tinig ng ordinaryong Pilipinong katulad ko at huwag mapipikon at huwag mamasamain at lalong huwag bubusalan sapagkat uulitin ko, yan ay may garansya sa ating saligang batas, ang karapatan nating lahat magpahayag. Of course, siguro narinig na ninyo kahapon ang sinabi ng Executive Secretary nung tanungin tungkol po sa inyo kung ano ang kanyang reaksyon sa inyong mga pahayag, ay hindi ho siya nagpatumpik-tumpik na sabihin kayo daw ko ay daldal ng daldal, kayo ay kantsaw ng kantsaw, at kayo ay natanggal sa pwesto. Marahil ang buod po nito, kung si Vic Rodriguez ay hindi natanggal sa pwesto, maaari hindi siya ganito ngayon ka-vocal at ganito ngayon ang kanyang sinasabi tungkol sa kasalukuyang gobyerno. Kung ba ay isa sa inyong pinaguhugutan na, yung kayo'y natanggal, kayo'y nawala sa pwesto, kanya doon kayo'y ganito ang mga pahayag. Yun ang malaking pagkakaibahan namin, Henry. Bagamat rinerespeto ko yung kanyang opinion at naging pahayag, hindi man ako sang-ayon, ganyan ang demokrasya. Hayaan natin magsalita ang bawat isa. Subalit yung sinasabing, yung konteksto ng iyong katanungan, hindi rin talaga ako tatagal pag ganitong uri ng administrasyon ng aking paglilingkuran. Kanya nga ako umexit. Yun yung malaki naming pagkakaiba. At while he is free to express his own opinion, he is not free to speak on my behalf. Yun ang malaki naming pagkakaiba. If he wants to stick it out dito sa administrasyong ito, na sabi ko nga, sariwain lang natin sa isip ng bawat Pilipino na merong isang Pilipino at dating Pangulo na pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ipaalala ko lang sa mamamayang Pilipino na ang pangalan ng taong yan ay Rodrigo Roa Duterte, yung nag-appoint kay Executive Secretary Lucas Bersamin
bilang Chief Justice noong 2018. Ito'y paalala lamang at it's up to him or it's up to them kung paano nila tatanggapin ang paalalang ito. Ang akin lamang, we should all work together na mapauwi natin si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Susundan ko yung inyong binanggit na siya ang nag-appoint kay Executive Secretary sa Korte Suprema. Meron ba siyang malaking pagkukulang? Bakit pinayagan na ganito maging kapalaran ngayon ang dating Pangulo? Hindi ko masasagot yan sapagkat wala tayong nalalaman kung how they are working now in the inner workings of this administration. At hindi rin naman pwedeng sabihin siya ang merong pananagutan sapagkat nagaling ako sa posisyong kanyang pinagkasalukuyang pinaglilingkuran. Executive Secretary, bagamat ikay tinatawag na Little President, at the end of the day, may Pangulo. May mandato na siya ang dapat nagbibigay ng direksyon at kumpas sa kanyang administrasyon. So, hindi ko masasagot kung meron ba siyang mahalagang papel na ginampanan bago ipinagkanulo si Pangulong Duterte. But bilang isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan, he is duty bound. Nagabayan naman ang Pangulo na at sabihin wala namang kaso, walang warrant of arrest yung dating Pangulo, bakit kinakailangan gawing mistulang handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC? Kung nagawa mo yan sa dating Pangulo na naglingkod ng tapat sa Pilipino at mahal na mahal ng Pilipino hanggang ngayon, paano na sa ordinaryong mamamayan? Linawin natin yung binabanggit ninyo na kayo ay umiksik, kayo ay kumalas at ang sabi dahil hindi nyo na nga gusto ang kanyang pamamalakad kahit sa sandaling kayo naging Executive Secretary. Ano yung nakita ninyo? Ano yung titik mo? Bakit kayo ay lumisan sa administrasyong ito? Kaagad, matapos ang ilang buwan ninyong Maraming beses ko nang sinagot ito, Henry. In the past interviews, kahit dyan sa inyong stasyon kay Lakay Deo, I even presented yung Administrative Order Number 1 creating the position and the office of the Presidential Chief of Staff na kung saan ako'y may appointment din. Kaya ako dyan inilahad at pinakita yung kopyang yon sapagkat sa inyong istasyon, hindi ikaw, hindi si Lakay, ang nagsimula nung maling balita na wala daw Administrative Order Number 1. Ako'y matagal na nagpasensya, naghintay ng tamang pagkakataon, kaya nung ako'y naimbitahan dyan, that is where I presented the Administrative Order Number 1 Series of 2022. At lagi ko nga sinasabi in my past interviews, isa lang ang alam kong binotong presidente noong 2022. Isa lang ang may mandato. Kanya ako hindi nagtagal dyan dahil na maraming nag-aastang Pangulo. Wala namang mandato kahit nag-iisang boto. And I cannot serve many personalities na tila nag-aastang presidente. Isa lang ang presidente para sa akin. At yan ay si Bongbong Marcos na hinaral noong 2022. Any person acting and feeling like president outside of his person, hindi ko susundin. Maraming nag-aastang Pangulo. Sabi mismo ng kanyang kapatid, Senator Amy Marcos, noong ilang araw bago mag-eleksyon, naglabas po ito ng kanyang political ads. At ahasang sinabi, Senator Amy, ng administrasyong ito ay hindi na Marcos administration. Ito ay administrasyon na ng Romualdez at Araneta. Pinasang kayunan niyo ba ito? Ayoko namang magkomento sa isang aking naging kapwa kandidato rin. Yung pahayag niya ay kanya at ayokong yung magsabi bang, sorry for the term Henry, ayokong sumausaw doon sa kanyang naging pahayag. Basta't ang akin lagi lang sinasabi, makikita naman at nakikita ng lahat ng mamamayang Pilipino, ng lahat ng ating kasundaluhan, lahat ng ating kapulisan, lahat ng mga patas na mamamahayag katulad mo Henry, hindi nagaganap yung inasahan nating unity at continuity na aming naging mensahe ng pangangampanya way back in 2022. Maraming nangyayaring hindi kaaya-aya sa ating pamahalaan.
Kaya obligasyon ng isang ordinaryong taong kagaya ko, isang mamamahayag na katulad mo na nakakaunawa, na ito ay ipagbigay alam natin sa ating mamamayan. Anong ibig kong sabihin? Katulad na lamang ng maanumalyang 2025 national budget. Paano ipinasa yun? Kung talagang pinag-aralang masusi ng Executive Department. Bakit pinapirma yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito sa anomalous, illegal, invalid, highly immoral and unconstitutional 2025 national budget? Yan ba ay bahagi ng aking patuloy na pagsasalita na minamasama ng ilang opisyal ng gobyerno? O ba'y hindi ito basta kwento lamang? Ito'y dokumentado. Ito'y pinisenta namin sa mamamayang Pilipino, kasama ko si Pangulong Duterte at si Congressman Sim Tungao. Kita namin na 28 items sa Bicameral Conference Committee report, which I call BICAM. Blanco. And yet, naipasa yung 2025 national budget na may 6.326 trillion pesos. Ganyan ba pangalagaan ang limitadong pera nating mamamayang Pilipino? Pera natin yan eh. Bakit tatanggalan mo ang ordinaryong mamayang Pilipino na katulad ko na magpahayag ng mga maling gawain ng gobyerno? Hindi ba dapat they should take it all constructively? Sapagkat nariyan na naman, budget season is around the corner. Pagpasok ng 20th Congress, the President is given 30 days to submit yung kanyang panukalang budget for 2026. Hindi pa nga natutugunan kung paano na ipasa yung maanumalyang 2025 budget. Magkakaroon na naman ng budget process sa Kongreso at sa Senado. At yan na may padadala sa Malacanang. So, karapatan ng bawat Pilipino magsalita. Pag nakikita natin hindi na tama yung direksyon tinatahak ng ating gobyerno. Gobyerno natin yan Kabahagi tayo dyan, Pilipino tayo, bansa natin ito. Yan ang aking ambag. Maliit na ambag sa nation building. Not on the merit, but the status of, yung kaso kong isinampa rin sa Korte Suprema tungkol sa ating pinag-uusapang tao ng budget. Status, ano ba status na ho nito? Wala, postponed indefinitely yung pagdinig dyan sa 2025 national budget. Ito ay originally set for oral argument April 1, 2, and 3. Ito ay na-postpone at na-move sa May 19 at nung bago mag-May 19, naglabas ng kautusan ng kataas-taasang hukuman na hindi na naman matutuloy at until further notice. So pagka until further notice, ibig sabihin indefinite. Okay. Doon sa pinag-uusapan ulit natin tungkol doon sa resignation of the cabinet na kung saan ang banggit nga po ninyo, ikaw mismo ang may problema. Well, the critic says, dapat ikaw ang mag-resign. What about it? Anong inyong take doon? Ayan ang nangingibabaw na sentimento sa social media. Ako naman, yung aking komento na it's a cosmetic change, tila tumatama, Henry. I do not want to trumpet on my own foresighting. Pero tingnan mo naman, na-retain yung buong economic team. Karapatan niya yun, siya presidente. Pero may karapatan din tayo na magsalita. Yung economic team ang nagtulak sa kanyang pumirma dito sa unconstitutional 2025 budget. And then all of them na-retain. So yun yung sinasabi kong cosmetic change. Bakit nagre-react ng ganun ang gobyerno sa aking naging pahayag? Dahil ba tumama yung aking foresighting na cosmetic change lamang ito? Pangalawa, pinag-resign mo ang buong gabinete. Ilan lang naman pala ang papalitan mo. Hindi ba you have created an air of instability nung hiningi mo ang resignation ng lahat ng iyong gabinete, tapos pwede naman palang magpalit ka with surgical-like precision na mga department heads or sekretaryo mo sapagkat tukoy mo naman pala kung sino yung mga non-performing or underperforming. Why demand the submission of the courtesy resignation or the resignation of your entire cabinet? So bumabalik ngayon sa kanya yung punto ng mga netizens na hindi talaga ma-solve ng resignation o pagtetender ng courtesy resignation kung yung mismong appointing power, yung mismong may mandato, ayaw niyang gamitin yung kanyang liderato bilang halal na pangulo.
Ano ba ang dapat na tinataglay? Hindi lamang karakter, kundi ah, strategiya, taktika sa pamamalakad, kabuuan at samahan na natin ang kaalaman at kahusayan sa pagkukulan bilang Pangulo. Ano ang hinihingi para maging mahusay at magiging kang Pangulo? Unang-una yung sinasabing si Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos ay mabait. Yun hindi naman kasinungalingan yun. Totoo yun. Subalit pagka ikay presidente na, Henry, hindi ka kinakailangan mabait. Kinakailangan ka maging leader. Kinakailangan ka maging pangulo. Magpakapangulo ka ng bansa. Sapagkat hindi ka na yung ordinaryong tao. Halal ka na eh. Ikaw na yung ama ng bansa. At bilang ama ng bansa, kapakanan ng bawat anak mo, ng bawat Pilipino, ang dapat araw-araw na iniisip mo, pagkagising mo hanggang sa matulog ka, kahit hanggang nananaginip ka. Hindi yung kapakanan ng mga nakapaligid sa iyo na mabait kay aabusuhin ka. Ang nangyayari, ang naaabuso ang mamamayang Pilipino. Tama yung direksyon nung simula, nung kampanya hanggang nung mga unang araw. And I take pride, Henry, that when I was still there, at it's a relatively short time, 79 days, pero wala namang ganyang kagulong administrasyon ng aking panunungkulan. And I take pride. At yun nga, hindi kailangan ng mabait, kinakailangan pangulo ka. You have to exercise your mandate. Kanya ka nga binoto eh. Naniwala at nakinig at pinanghawakan. Lahat ng mabubuting salitang sinabi mo nung kampanya eh. Yung unity at continuity. Nasa na yun, basag na. And here we are now. Ang pagkatapos ng halalan doon sa isang podcast niya ay he's extending the hand of peace, reconciliation, and unity. At kapag ka mayroong nagpapahayag lamang ng kanyang saloobin ng ordinaryong mamamayang Pilipino, ganyan ang magiging tugon ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Yan ba ang nag-aalok ng peace? Yan ba ang nag-aalok ng reconciliation? Yan ba ang humihingi ng pagkakaisa? Naalala ko yung isang masabihan, familiarity breeds contempt. Masyado bang naging yung binabanggit ninyong mabait, masyado bang naging accommodating sa mga kaibigan at sa mga ika ninyo, mga taong nakapaligid ng Pangulo sa kanya, yung kanyang kabaitan ay naabuso? Matagal lang inaabuso yun, nakikita naman natin eh. Pero uulitin ko, hindi ito personal na. Presidente ka na ng bansa. Ang anak mo ay 110 million Filipinos. Dapat araw-araw, pinili mo yan eh. You offered yourself to lead this country. Nung halalan, nung kampanya, nung pinili ka, wala na, ibang tao ka na. Interes na ng Pilipino ang dapat isinusulong mo araw-araw. Kahit meron kang kaibigan na malapit na hindi mo na mapapagbigyan, dapat maunawaan mo ng kaibigan mo. Sapagkat hindi ka naman binoto at inilagay dyan para maging presidente lamang ng iilan. Ikaw ay presidente na ng lahat ng Pilipino. Bumoto sa iyo o hindi. Yun ang masaklap na katotohanan. Kaya dapat tingnan mo ng pantay-pantay pati yung hindi bumoto sa iyo, pati yung bumoto sa iyo, at maglingkod ka ng tapat. Yun naman ang dapat na gawin ng lahat. Whether presidente ka, senador ka, kongresista ka. Hindi yung interes o kapakanan ng iilan. Hindi natin maiwasan, Henry. Babalik tayo dito sa national budget. Bakit mo hinayaan na mamanggel beyond recognition itong 2025 national budget? Bakit? Marami ka siguro hindi mahindian na alyado, kaibigan, inuna yung interes ng politika kesa sa interes ng ating bansa. Unconstitutional yan. Nakapagpasa ka, ipinasa mo, pinirmahan mo. Ang isang tao ng budget na higit na malaki, yung pondong ibinigay sa public works, na malinaw na paglabag sa ating saligang batas, sa Article 14, na ang education sector ang dapat ang mayroong pinakamalaking budget priority at allocation sa lahat ng departamento. Pinirmahan mo pa rin eh. So anong nangyayari? Hindi na interes ng Pilipino yan. Kulelat na nga tayo pagdating sa edukasyon eh. Binawasan pa ng 31 billion pesos yung ating education sector for 2025. At bukod dyan, lagi kong sinasabi, maraming Pilipino at kasama ko doon, Henry, we are just the one hospital bill away from poverty.
Tinanggalan mo pa, binigyan mo ng zero funding ang PhilHealth. O, yan ba'y masasabi mo, interes ng Pilipino ang iyong sinusulong? Para to come up with a decision favoring 100 million plus Filipinos, it takes political will. Patingin ninyo, ano ang nakikita ninyong pamamalakad ng ating Pangulo na maaaring sablay siya o tama naman ang anggulo ng political will ang pagbabataya? Ang isang tamang, to be fair, isang tama ay yung pagpapalit doon sa Department of Housing. Sapagkat nung una pa lamang, wala namang naniniwala na ang gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay kaya magpatayo ng 1 milyong housing units every year. 6 million units for his entire term. Wala ka ng pera lubog na tayo sa utang. Paano mo kukunin yung pagpapatayo ng 1 million housing units per year? Hanggang sa ngayon, mangangalahati na yung kanyang termino of the promised 3 million housing units. Ilan lang ang na-deliver at naitayo nila? I think a little less than 200,000 housing units. Malayo yun sa 1 million a year at higit na malayo yun sa 3 million housing units na dapat nabuo na ngayong kanyang pangatlong taon. At lalong malayo yan doon sa ipinangakong 6 million housing units na nakatayo sa entire term ni Marcos Jr. At come again, the question, Henry, sorry, just to be precise. Yung papairan ng political will. Yung political will, hope springs eternal. I hope. Again, I hope. Wala tayong magagawa. Pilipino tayo. Bansa natin ito. I hope itong nalalabing 3 taon ng kanyang administrasyon, he will exhibit yung leadership na kinakailangan bilang Pangulo. Yung political will. But, political will to do what is right. Not political will to further the political persecution na ating nasaksihan nitong unang 3 taon ng kanyang administration. Political will, yung kanyang offer na peace, reconciliation, unity. Uwi ninyo si Tatay Digong para makita natin yung sinseridad. Buhunutin ninyo at patigilin niyang isa pang illegal na at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Pamumulitika lang naman yan Imaginin mo, binoto ka ng 32 million Filipinos at sasampahan ka lamang ng impeachment complaint na invalid ng ilang kongresista na elitista. Kawawa naman yung sagradong mandato at boto ng 32 million Filipinos. Hindi natin kailangan yan, wala nga tayong pera At pag nagpatuloy yung impeachment complaint, when Senate converts itself as the impeachment court, araw-araw na magkakaroon ng pagdinig. Kahit walang pagdinig, nag-aaral ang mga staff ng mga senador, gumagastos tayong mga Pilipino ng pera natin sa walang katuturang pamumulitika. Bakit hindi mag-intay sa isang patas na laban sa 2028 yung mga gustong maging Pangulo? At lumaban sa isang patas, credible, hindi kagaya nitong katatapos na halalan na nakikita natin yung tamang bilang ng mga botante. Nagkaroon po ng pahayag ng ating Pangulo na handa naman siya na makipag-reconcile. Pagdati sa pamilyang Duterte. Maganda yun. Subalit susukatin yung sinseridad. Yung sinasabi mong political will, kasali dun. Yung pagpapakita ng political will sa pagpapakita ng sinseridad. Again, yun nga yung aking sinabi. Uwi ninyo si Tatay Digong. Walang kaso yung tao. Pilipino yan, pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. Patigilin ninyo yung walang saysay at walang katuturan na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi dahil ako ay supporter o naniniwala sa pamilya Duterte, kundi talagang illegal yung impeachment complaint na nakafile ngayon sa Senado. Tatandaan natin, we are referring to the impeachment complaint number 4. Bago ka mapunta sa number 4, Henry, kinakailangan mo munang resolbahin yung impeachment complaint 1, 2, and 3. Hindi pwedeng mauna yung 4th impeachment complaint doon sa 1st, 2nd, and 3rd impeachment complaint. That was filed earlier when it comes to the time, the date, and the hour. Malinaw sa saligang batas yan Sa loob ng isang taon, isang impeachment complaint lamang ang bibigyan mo ng due course
pang-apat na impeachment complaint ito Hindi ba on its face dapat i-dismiss ito ng Senado? Hanapin nila nasaan yung impeachment complaint 1, 2, and 3 bago tayo magsimula sa impeachment complaint number 4. Alright. Attorney Vic, my last questions would be, anong grado ang ibibigay ninyo sa inyong kaibigan, sa inyong matagal na nakasama at na kayo ay naging kanyang executive secretary? Ngayon siya namamalakad na. From the scale, 1 to 10, anong grado ang ating Pangulo? From the scale of 1 to 10, 1 being the lowest or the highest? 1 being the lowest and 10 being the highest. Bigyan man natin ng counted, 2. Alright. Attorney Vic, baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayan yung final statement. Thank you. Maraming salamat, Henry, sa pagkakataon sa ating mga kababayan. Patuloy po akong magiging boses at tinig ninyo sa labas man ng Senado. At hindi tayo titigil na magpalahad ng mga katotohanan bilang bahagi ng advokasya, ng transparency, accountability, peace, and security ng hakbang ng Maisog. Marami pong salamat muli sa inyong pagtangkilik at tiwala. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino Abogado, Maisog. Thank you so much.